Okay, breaking news, breaking news. Zaldico nagsalita na. Grabe. At nilabas ni Zaldico ang listahan ng proyekto na iniutos sa kanya kay BBM. Yan ang sabi niya. Bilyon-bilyon na proyekto. At sabi pa niya, may nabanggit pa itong si Zaldico na nagdi-deliver sa bahay ni BBM ng pera at dito kay Martin Romualdez. Mismo sa kanyang page naglabas ng video itong si Zaldico na sinabi niya, na sinabihan raw di umano siya na huwag ka munang bumalik dito sa Pilipinas. Kami nang bahala dito. Ngunit subalit na-realize ni Zaldico na ginamit lang siya. At ngayon, para sa akin, tama itong ginawa ni Zaldico na kumampi siya dito sa tama kasi siya yung madidihado eh. Siya yung dinidiin na ngayon ng taong bayan. Pero the persons behind, the people behind sa kasalanan ni Zaldico ay si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez raw. Di umano. Yan ang sabi ni Zaldico. At malaki ang chance na papaniwalaan siya ng taong bayan. Grabe. Inuutusan pala siya ng presidente. Lahat ng korupsyon ng ito ay galing pala sa presidente natin. Yan ang claim ni Zaldico. Hindi tayo ha. Sa vlog na ito, ipapakita ko sa inyo itong mga proyekto na iniutos ni Bongbong Marcos kay Zaldico at mismo pakinggan natin itong si Zaldico sa kanyang mga sinasabi na bumaliktad na itong si Zaldico. Hindi na siguro kaya niya sa kanyang mga konsensya kaya binuhos na niya ang galit niya na itong si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez ay mapanagot na. Okay? Pero guys, bago ang lahat, bago ko ito ipapakita sa inyo at bago tayong magre-react ha, sabay-sabay tayong magre-react sa video ni Zaldico ha. Bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay. Heto, panoorin natin ha. Part 1 raw itong video na ito. Meaning to say, meron pa itong part 2. Abangan natin yan. React muna tayo sa part 1. Heto po, panoorin nyo. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez. Do I get it right? Ang narinig ko, nag-deliver sa bahay ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez. Ang tanong, Zaldico, ano ang i-deliver mo? Ikaw ba ang nag-deliver? Yan ang malaking tanong. Pera ba ang i-deliver nyo? Grabing korupsyon yan kung totoo man yan. Ito pa, panoorin natin. Mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Grabe, sagutin mo ito, Bongbong Marcos. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Sana hindi raw siya mapatay. Kasi sinabi ako, tama tayo sa mga analysis dati, yung mga dating vlogs ko ha, sinabi ko baka itong si Zaldico ay may instruction galing sa administrasyon o kay Martin Romualdez. No, analysis lang natin yan, sariling opinion ko. Yan dati, no? Pero ngayon, nagkatotoo na. Dito sa mga sinasabi ni Zaldico na may instruction pala galing sa presidente na huwag ka munang umuwi dito sa Pilipinas. Kasi kung uuwi ka dito sa Pilipinas, gugurgurin siguro siya. Galing yan kay Zaldico ha. Ito pa. Ginawa ko lang ang utos sa akin. Pero ginawa ko lang ang utos sa akin. So meaning to say, inuutusan siya. Nagpagamit ka, Zaldico. Yan ang totoo. Nung nandun ka pa sa House of Representatives, hindi namin alam na ginamit lang pala ni Bongbong Marcos ikaw.
o ni Martin Romualdez? Grabe naman yan. This is a disaster sa bansang Pilipinas. Ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. Grabe. But he will shoot me if I will talk. Tingnan mo yan. He will gurgur you kung mag-iingay ka. Kaya pala, naiintindihan namin, Zaldico, bakit ayaw mong umuwi sa Pilipinas? Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya. Yan ang analysis ko dati. Naginamit ka nila. Anong sabi ko? Zaldico, umuwi ka na. Sabihin mo ang katotohanan kasi ikaw ngayon ang idinidiin ng taong bayan. Sabihin mo na ang dapat mong sabihin, Zaldico. 'Di ba? Sabihin mo ang kasama mo dito o sangkot dito para hindi lang ikaw ang madiin dito ngayon, 'di ba? Laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. Kayo mga loyalista ngayon, na bilib dito kay Bongbong Marcos. Mismo ang kasama niya ang nagsabi, bulag pa ba rin kayo? Hanggang ngayon, bulag pa kayo? May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Eto. Para sa bawat Pilipino. Ito na po yung simula ng kanyang video. Yung kanina, teaser lang yun eh. Teaser. Ito, Zaldico. Tama itong ginagawa mo. Saludo kami sa iyo sa tapang mo. Sige, patuloy ka lang. Alam ko, nabuo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Naalala namin yun. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, stay out of the country. Grabe. You will be well taken care of as instructed by the President. Linawin natin ha. Pagkatapos ng SONA ni Bongbong Marcos, nagpa-check up siya doon sa labas ng bansa. Nang pauwi na siya, tinawagan siya ni Martin Romualdez, Zaldico, wag ka nang umuwi. Kasi mainit na yung pangalan mo. Ikaw na yung hinahanap ng tao. Ikaw na yung dinidiin ng tao. Sa kabalastugan na ginawa natin. At ang Pangulo. Parang ganun ha. Baka ganun yung sinabi. Diyan ka na lang, wag ka nang umuwi. Kami nang bahala dito. Baka ganun yung sinabi ha. Inelaborate ko lang yung kwento niya. Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Grabe. So ginamit ka. Ikaw ngayon ang nadidihado. Di ba? Grabe. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. Dapat lang. Dapat lang, Zaldico, na meron kang strategy ba? No? Kasi kung lagi ka na lang magpapaapi niyan, ikaw yung kawawa. Sa totoo lang, ikaw yung kawawa. Dapat sabihin mo lahat ng nalalaman mo patungkol sa ating Pangulo at ni Martin Romualdez. Kung marinig ito ng mga sundalo, mga kapulisan, masasaktan sila dito. Na parang binubudo lang tayo dito sa administrasyon na ito. Patuloy. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nagumpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya,
Katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Grabe. At sinabi pa ni Sec Mina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. So meaning to say hanap tayo ng ito na yung pumasok sa aking utak eh. Ito yung analysis ko ito yung opinion ko. Sa sinabi ngayon ni Zaldico na inutusan siya ng presidente, nakakatawa. Kasi itong ICI, itong Senado, itong House of Representatives, lahat na siguro ng gobyernong ito at ang bansang ito at ang taong bayan, hanap tayo ng hanap sa mastermind. Na buong akala natin si Zaldico at si Martin Romualdez. Yun pala, may ibang pinaka-mastermind. Yan ang aking Ang pinaka-mastermind lang pala ay nandyan lang pala sa mga harapan natin. Araw-araw. Grabe. Hindi ko masikmura na nandyan pa yan sa kinaupuan niya. Ha? Grabe. Palitan na yung presidente natin. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Grabe. Ang sabi niya ay totoo nga po. Kinonfirm pa ni Bersamin Ngayon, ang tanong, nagdini-deny pa ninyo ito? Dapat bang paniwalaan si Zaldico? Para sa akin in my opinion, oo. Sila rin naman yan sa House of Representatives. In the first place, bakit hindi tayo maniniwala sa kanya na harap-harapan niya ang mga nangyayari dyan sa House of Representatives together with the former House Speaker? Diba? Kung i-analyze mo, ang isang tao na mag-whistleblow, kagaya nito, wala na siyang magawa Hindi na niya kaya ipagtanggol ang kanyang sarili. Hindi niya pwedeng akuhin lahat ang kasalanan. Dapat, sabihin na niya ang sino ang may utos sa kanya. Alangan naman, mangungurakot siya na siya lang mag-isa. Diba? Kung mangungurakot man si Zaldico, dapat confident siya. Paano siya magiging confident? Dapat may naka-back up sa kanya. At sino ang naka-back up sa kanya? Siguro ang Pangulo o yung House Speaker. Analysis natin yan in my own opinion. Kaya confident siya at that time. Ngayon, bumulabog na lahat Ika nga, nabiyak yung aquarium. Naglabasan yung mga isda. Yung mga maliliit na isda, nagkirig-kirig. Yung mga big fish dyan, huli. Dapat yung mga small fish mag-ingay. Yung mga big fish, mahuhuli yan. Grabe itong sinabi ni Zaldico. Baka naman kayo mga loyalista, baka gumising-gising na. Mike Abe, gising-gising na. Binanggit na ni Zaldico, Mike Abe, ang dapat mabanggit. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. Ang Presidente ng Pilipinas pa ang nag-instruct kay Zaldico Galing yan sa kanyang bibig Siya pa ang nag-instruct sa insertion na yan. Tapos dinideny niya ito At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. What the President wants, he gets? Wow! Bongbong Marcos, sagutin mo ito! After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sec Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin
sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa... So meaning to say si Bersamin, may alam rin si Bersamin? Bersamin, kung narinig mo ito, sagutin mo ito Bersamin, totoo ba itong sinabi ni Zaldico? O Bersamin, ilaglag mo rin itong si Zaldico? Kasi takot ka kay BBM? Tatanong lang tayo ha. Wala na. Si Zaldico ang pinakahihintay ng taong bayan at ngayon ay nagsalita na. Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandun din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Laging binabanggit ni Zaldico ang BBM. BBM, sumagot ka dito o mag-resign ka na lang. Magsabi ka na lang ng totoo, BBM. Ha? Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin... Hilton Hotel, kasama niya raw. Sige, baka may CCTV dyan sa Hilton Hotel. Kuna natin ng CCTV kung talagang totoo itong sinabi ni Zaldico. And PBBM, habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Grabe. Maiwan ang lahat, wag lang ang brown leather bag. Ano ba ang nasa loob ng brown leather bag? Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balas na 50 billion, ilagay na lang sa... So meaning to say, yung sinabi ni VP Sara dati na nagtataka itong si VP Sara sa budget ng Department of Education na ikaw ang nabanggit ni VP Sara Zaldico. Na sinabi ni VP Sara ito na si Zaldico lang ang may hawak. Dalawang tao lang ang may hawak ng budget ng Pilipinas, si Zaldico at si Martin Romualdez. So yung anomalya patungkol dyan sa Department of Education na natuklasan ni VP Sara, ang tanong, utos ba yun ni Bongbong Marcos, Zaldico? Nakukonek-connect na natin Let us connect the dots, okay? Yung analysis natin. Program funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogrammed funds. Correct. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Ay! Grabe. Akala natin, ito let me express my frustration about what Zaldico is revealing right now. Kung totoo man ang sinabi ni Zaldico, Mr. President Bongbong Marcos, lagi mong sinasabi sa mga speeches mo na dapat nang managot ang dapat managot. 'Di ba? You hate corruption, Mr. Bongbong Marcos. Pero dito sa sinabi ni Zaldico, ikaw ang involved sa corruption. Ipaliwanag mo ngayon ito, Bongbong Marcos. Ipaliwanag mo ito. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget.
Samantalang no, hindi raw niya makilala ang budget, baka lutang. Baka sabog pa. Baka nagkapulburon pa. lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya. Ako may kutob. Sa totoo lang may kutob ako na maging totoo yung sinabi ni Mayor Baste Duterte. Sana Mr. President matapos mo yung termino mo as president. Sana matapos. Kasi may feeling ako baka mapatalsik ito ngayon. Magagalit na ang tao dito sa sinabi niya. Abangan ang part 2. May part 2 pa ito Ay, good luck sa iyo Bongbong Marcos. Hindi ko disclaimer lang ha. Sa mga sinasabi ngayon ni Zaldico, nagugustuhan po natin kasi po at least he is trying to tell the truth. Pero hindi ibig sabihin na maniniwala tayo kaagad kay Zaldico. Okay? Kasi pwede ring ilaglag ni Zaldico, pwede ring ilaglag ni Zaldico si Bongbong Marcos at si Romualdez kasi siya yung nag-corrupt. Pwedeng ganoon rin ang mangyari. Kaya sa ngayon, nagre-react lang po tayo sa mga sinasabi ni Zaldico. Naging emosyonal po tayo, nagagalit po tayo dahil nabanggit yung pangalang Pangulo. Nakakagalit kasi deny itong Pangulo natin at si Martin Romualdez, pero yun pala, sila pala yun. So ngayon, ang panawagan ng taong bayan, Mr. President, sagutin mo ito. At ikaw naman, Zaldico, magpakita ka ng ebidensya. Okay? Para hindi naman ito tatawagin na naman nating hearsay. Di ba? Alam kong marami kang ebidensya, Zaldico. If your claims are true and correct, you could provide evidence. Di ba? Kaya mong mag-provide ng ebidensya. Yung sinabi mong nandun kayo sa Singapore, sa isang hotel. Singapore ba yun? Siguro naman may picture kayo. May CCTV kayo dun. At ipakita mo yung sinabi mong brown leather bag. Okay? Ano kaya? Auntie Claire, pasok! Magsalita ka na ngayon, Auntie Claire! Hinahanap ka na ngayon, Auntie Claire, ng iyong mga sagot at ipagtanggol mo ang presidente? Auntie Claire? Kaya pa ba, Auntie Claire? Binabagyo na lang tayo. Imagine niyo pagkatapos ng magyabang itong si Bongbong Marcos na we have 5,500 flood control projects. Siya ang nagmamayabang, di ba, si Bongbong Marcos? Nagalit yung Panginoon after 2 days. Bumagyo, bumaha. Ayan, napak-check agad. Nasaan yung 5,500 flood control? Si Bongbong Marcos ang pasimuno dito lahat Nabubuking ito mga flood control anomalies because of Bongbong Marcos. Di binuking niya rin ng sarili niya, ang kapalpakan niya. So kung corrupt ka, Bongbong Marcos, kung corrupt ka, okay? Kung corrupt ka, ikaw pala ang dahilan dito sa mga flood control na bumabaha. Pero kung hindi ka corrupt, Bongbong Marcos, magpaliwanag ka ngayon dito sa sinabi ni Zaldico. Ganun lang yun Magpaliwanag ka ngayon. Ito pa After niya ni-release itong video na ito, after 1 hour, nag-post na naman ulit itong si Zaldico. At ito po yung pinost niya. Narito po ang listahan ng mga proyekto na inutos ni President Bongbong Marcos na i-insert sa 2025 budget na may kabuuhang halaga na 100 billion pesos sa sobrang laki. 100 billion pesos. So, buong akala natin ang script na ito ay si Zaldico po ang nag-insert ng mga budget na ito. Buong akala natin, di ba? Pero sa version ni Zaldico,
inutusan pala siya ni Bongbong Marcos para i-insert itong mga proyekto na ito. Kung pupunta kayo sa page ni Zaldico, makikita mo ito lahat, pinost niya ito. That is around 1, 2, 3, 4, 20 pages. 16 plus 4 na ito, mga around 20 pages na nakalista doon, mga proyektong dapat i-insert. So marami ito. Kasi sa isang page, ang dami, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mga around 20 to 25 projects in bawat page. Okay? 20 to 25. Tapos, 20 pages pa yan, In one page, merong 25 ka proyekto. 20 to 25. So, ang dami. Ganyan na ba kagahaman ng pera ang gobyerno natin? Sumasakit yung ulo ko. Marami, alam mo sa nangyari ngayon na lumabas na si Zaldico, ito lang yung masasabi ko, Kung totoo man itong mga sinasabi ni Zaldico, kung totoo, tama rin ang kanyang ginawa. Kesa kakampi pa siya ngayon kay Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez. Wala na siyang choice. Wala siyang choice kundi sabihin ang dapat sabihin. Kasi ang hirap naman na akuhin niya lahat yung kasalanan. Siya yung kawawa. At the end of the day, siya yung ikukulong. Na-realize siguro ni Zaldico na hindi to tama. Ako lang ang mayroong kasalanan. Dapat, sabihin ko na ang dapat sabihin. Naghihintay ako sa abogado ni Zaldico, magpa-interview yan. So, sabi ni Zaldico, ibulgar ko na ito lahat. At yan rin yung suggestion ko nung mga vlogs ko dati, mga a week ago. Sabi ko, Zaldico, nabanggit ko yun sa mga vlog ko. Sabi ko, Zaldico, lumabas ka na. Kung ako pa sa'yo, sabihin mo na ang nalalaman mo. Huwag mong akuhin lahat yung kasalanan. Alam kong there's also behind. Manang Amy Marcos, ito yung nakaka-intrigue. Naghihintay ako sa sasabihin ni Senator Amy Marcos kasi ang biniblame ni Amy Marcos si Martin Romualdez. Ang tanong ko sa iyo, Senator Amy Marcos, anong masasabi mo na si Zaldico ang idinidiin niya ngayon, hindi lang si Martin Romualdez kundi si Bongbong Marcos, ang kapatid mo, Senator Amy? Payag ka ba, Senator Amy, na mapatalsik sa pwesto yung kapatid mo? Payag ka ba, Senator Amy, na makulong ang kapatid mo pagkatapos ng kanyang termino as president? Pwede yan Ngayon, hindi yan makukulong kasi immune yan Kung mapatunayan ni Zaldico na si BBM nga ang may utos. Diba? So, kung titingnan mo ang mukha ni Bongbong Marcos doon sa mga nasalanta ng bagyo doon sa Cebu, na siya po ay nasasaktan, siya po ay nagagalit sa mga korupsyon, kung titingnan mo yung mukha ni Bongbong Marcos doon, are you trying to say, kung totoo ang sinabi ni Zaldico, are you trying to say na pineke ni Bongbong Marcos yung pagtulong-tulong niya sa Cebu? Grabe naman. This is the biggest corruption scandal in the Philippines. Kung mapatunayan na itong si Bongbong Marcos ang nag-create ng korupsyon na ito, siya ang pinakaunang presidente na gumawa ng ganito kalaking korupsyon. Sa ngayon, wala mang ebidensya na inilabas si Zaldico. So hanggang ngayon, imbestigahan ang Pangulong Marcos. Okay? Pero kung obvious na, you might as well mag-resign ka na, Bongbong Marcos. Kaso ako sa totoo lang, gusto kong mag-resign na si Bongbong Marcos. Not because naniniwala akong corrupt siya. Okay? Not that one. Gusto kong mag-resign siya kasi alam kong hindi na niya kaya gampanan ang pagiging Pangulo
Kasi weak leader nga siya. Hindi niya kaya. Hindi niya kayang tumulong sa tao. Weak siya. Yung kanyang instruction sa kanyang mga tauhan, very weak. Si Bongbong Marcos. Wala kang mapala. Yan ang pinakauna kong reason ga bakit gusto kong mag-resign si Bongbong Marcos. About the corruption, no? Hindi pa natin matumbok na siya nga yung corrupt, yung pinaka-corrupt si Bongbong Marcos. Hindi natin matumbok yan kasi wala tayong ebidensya. For now, he is not guilty, si Bongbong Marcos. Okay? Saka na natin sasabihin na siya talaga yung corrupt kung meron ebidensyang ipakita itong si Zaldico. Let me clear about that, ha? And not only to Bongbong Marcos, also to Martin Romualdez. Bongbong Marcos, ipaliwanag mo itong mga proyekto na ito, oh. Ikaw raw ang nag-insert nito lahat. I-insert mo ito lahat. Tapos nagmamayabang pa si Bongbong Marcos na binasa raw niya yung how many pages ba yung bago niya pinirmahan. 'Di ba? Sabi ko, you have to explain this one to the Filipino people, Mr. President. Nakita ko nga yung post ngayon ng mga vloggers, natutuwa sila na nabanggit na ni Zaldico ang the people behind him. Natutuwa. Kasi akala siguro nila na hindi babaliktad si Zaldico. At na-realize yan ni Zaldico. Na-realize niya yan na patay ako rito kapag aakuhin ko lahat itong kasalanan na ito. I have to tell everything what I know. Parang ganun ba? Okay? So, kayong mga audience ngayon na nanonood, naniniwala ba kayo na itong si Zaldico ay inutusan lamang ni Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos? Naniniwala ba kayo na what the president wants, he gets? Yan ang sabi ni Zaldico, ha? Naniniwala ba kayo? Naniniwala ba kayo na ang pinaka-mastermind dito sa flood control anomaly na ito ay si Bongbong Marcos? Kung naniniwala kayo, i-comment nyo ang inyong argumento. Okay? Bakit naniniwala kayo ni Zaldico? At kung hindi naman kayo naniniwala ni Zaldico, kung sa tingin ninyo malinis ang presidente natin, ilatag nyo ang inyong argumento at mag-explain rin bakit. Okay? Para naman, open-minded tayo lahat dito at both sides mapakinggan natin para fair naman tayo dito sa ating vlog. Okay? So, kayong mga audience ko dito sa Donmar TV, paki-like at saka paki-share itong video na ito kasi mahalaga po. This is the video na dapat nating i-share para makakuha ng opinion ang taong bayan. Ano sa tingin ninyo? Okay? Mahalaga po malaman ng taong bayan ang mga sinabi ni Zaldico. And also, sa mga first time lang nanood sa aking channel sa Donmar TV, if this is your first time, mag-subscribe na po kayo. Ha? Libre lang yan. Walang bayad sa YouTube yan. Subscribe na po kayo. Okay? Para updated kayo dito sa mga balita natin na kagaya nito. Okay? So guys, see you in my next video. See you in my next live. See you sa part 2 na sasabihin ni Zaldico. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines.